Samurai, samurai. Meron tayong ginawa na samurai 150 regarding sa tumitirik yung makina natin. Pagkatirik, nawala na yung kanyang power. Ibig sabihin, meron naman siyang gasolina, tapos meron siyang gumagana yung fuel pump niya. So pag check ko, nawala yung kanyang kuryente. So ang una kong ginawa sa kanya, nag-check ako ng battery kung 12 volts pa pataas. So okay naman siya. And then yung fuse, okay din naman siya. Kasi pag sira yung fuse, minsan hindi gumagana yung fuel pump. So ito. So check tayo sa ibang parts. Tanggal natin yung cover ng Samurai sa U-box. Chinek ko yung mga socket, baka lumuwag or may dumikit na wire. So okay naman siya. So ang na-findings ko sa kanya, una kong chinek dito sa spark plug cap, wala siyang lumalabas na kuryente. Then tinanggal ko din yung spark plug, so makapal na yung kanyang carbon. So doon tayo magpo-focus sa kuryente nito. So sa mga naka Samurai, ito yung unang-una nyo i-check pag tumiri kayo. So ang gagawin nyo, i-check nyo itong ignition coil. Kung nahugot siya or putol yung wire, dyan po yung nagiging dahilan kung bakit nawawalan ng kuryente yung ating Samurai. So ang pinaka-issue na nakita ko sa kanya ay ito. Meron siyang crack. Yan. Itong ignition coil na to, ito yung ginawa ko kanina. Na tumirik na lang, then hindi na siya nabuhay. So, bakit na putok itong kanyang ignition coil? So, ang pwesto niyan doon sa Samurai, ganyan nakataas. Tapos, diretso sa spark plug, nakaganyan. So, ang nangyari sa kanya, nabaak siya. Kaya siya nawala ng kuryente. So, napansin ko, ang maging dahilan lang nito ay improper na harness ng kanyang coil. So, papakita ko sa kanya yung ginawa ko. Para mas makita nyo, lagyan natin ng ilaw. So yan yung ignition coil. Yan. So ang nangyayari kasi dyan, habang gumagalaw yung makina, ito kasi nakasabit dyan. Yan, nakasabit dyan. So habang gumagalaw ang makina, habang naandar ang makina, umiinit siya. Umiinit yung coil. Tapos nagbabons yung makina, naglalaro siya ng taas baba. So nababaak siya dito. Wala naman siyang tinatamaan na parts dito sa ibabaw. So ang gawin nyo, ganyan na lang. I-lower nyo na lang yan para nakakalaro siya. Ito kasi yung part na yan yung gumagalaw. Nakapix yung dalawang baba, ito, tsaka yan. Ito gumagalaw siya. Na ganun-ganun siya sa may makina. So, kapag nahihila nito, dito siya nagka-crack sa ibabaw. Kung mapapansin mo, ang crack niya nasa ibabaw. Ang mayayari ka dyan, tumitirik na siya, and then, kapag nababasa, wala na, hindi na nabubuhay. So, ito, ang pinaka-importante dito, kapag ito ay nabasa at dumikit sa chassis, uusok po yung motor nyo, masusunugan kayo ng coil. Pinaka-masaklap pa nito ay yung masunog yung motor nyo. Kasi itong isang wire, direct po sa positive ng ating motor, sa battery. And then ito,
ground trigger galing sa ignition, sa ECU. So, supply lang siya kapag naka-on ang ignition. So, kapag naka-on ang ignition, may supply ang ground, may supply ito sa positive. Kapag dumikit po yan sa body ground natin, mag-uusok po yung makina nyo. Mag-uusok yung part ng ignition coil. Ang mangyayari, masusunog po ito. So, iwasan nyo lang yung, ito na lang yung ginagawa ng ibang mekaniko, ano po, nililipat nila. So, itinataas. Ang purpose kasi lang nito ay para hindi mabahak yung coil. Kasi nakadikit sa makina, umiinit. Kaya nababahak siya. So, yun lang yung pinaka-issue ni Samurai kapag tumitirik ang makina. I-check nyo agad itong ignition coil. So, sa kasa, ang halaga nito nasa 600. So, hindi ko alam sa online. So, hindi pwede dito yung sa NMAX. Sinubukan ko yung sa NMAX. Palyado. Gumagana siya, kaya lang pag binibirit mo, palyado. So, hindi pwede. Meron talagang ignition coil na match para kay Samurai.